Lahat kayong vlogger na tumatanggap ng pera sa Marcos administration na babaguhin yung naratibo at pinalalabas ninyo, sinasabi ninyo lahat ng paninira. Kagaya ngayon, may mga naninira sa akin at nagsasalita against me, may araw din kayo. Pag ikot ng gulong, you will all be rounded up, put on an island with all these politicians na nagnakaw because you are all part of the big criminal syndicate. Imagine alam nyo nang nagnanakaw to mga to, alam nyo nang tinatarantado bansa natin, mga Pilipino. May namamatay na mga Pilipino, ha? Tapos yung kayo, magbablog kayo, na palalabasin nyo, kami pa yung kriminal, kami mga walang nga, kami yung mga gago. Abay, you are part of the syndicate. Yun yung tama. Kaya screenshot lang na screenshot. Bago nyo burahin, screenshot pa rin ang screenshot. May nag-comment nga sa isang sa Facebook yata. Kinakailangan daw imbisigan yung listahan ni Dado. Listahan daw. Ay nako, listahan ng mga vlogger. No? Bakit? Takot na takot sila, no? Kasi inaamin ninyo kayo guilty. Inaamin ninyo kayo may tumatanggap talaga yun ng pera. Inaamin ninyo na mga vlogger kayo ni Marcos, mga troll kayo ni Marcos. Kasi alam nyo, mali yung ginagawa nyo Di ba? And now na pangarap namin, daling kayo sa isang isla, pagsama-samayan kayo. Hindi para patayin doon, pero para paghirapan ninyo habang buhay ninyo. If found guilty, may batas pa may trial pa kayo. The moment you are found guilty, you will be there with your families para masaya kayo. Doon kayo, wala kayong pakialam sa inyo. Because alam nyo, mali ang ginawa ninyo. Alam ng pamilya ninyo, mali ang ginagawa ninyo. Nakikinabang sila sa pera na ninakaw sa taong bayan. Kaya ilagay natin sa tama ito. Kayong mga investigador, lumagay kayo sa tama. Yung sasabihin nyo, trabaho lang, trabaho. Hindi. You are enabling the syndicate to prosper, to grow, to omit what is due to the Filipino people. Ninanakawan ng taong bayan. May namamatay dyan sa flood na yan. Yung mga dapat na pera na gagamitin para sa services, delivery na services para sa taong bayan. You are enabling, hinahayaan ninyo, tumutulong kayo sa kawalangyaan na ginagawa nito sa taong bayan. You are violating the Constitution. You are putting the Filipino in peril. Yung future generations, kinabukasan namin, sinisira ninyo. Kaya lumagay kayo sa tama. Kami ang nasa tama. Kami ang nasa katuwiran, hindi kayo. Tangina yan, tas babalik ta rin yan. Ang mga gago pa, mga DDS. Putragis kayo. Mali So, ano yung bottom line dito? Ninakawan tayo. Tama ba yon? Di ba mali? O alam mo nang nagnanakot ng gobyerno, may trabaho, may trabaho. O ganito, ganito. Tututo ka dito sa na to. Tuto ka kay to sa vlogger na to, kay Ka Eric, siraan nyo na siraan. Okay, tuto ka kay Maharlika, banatan nyo na banatan. Tuto kayo dito sa lahat ng vlogger. Tuto kayo kay Kap Dado. Yan, banatan nyo ng banatan. Tapos nun, tanggap yung pera. Di ba mali yung ginagawa nyo? Alam nyo kasi kami, panay organic yung amin, sarili namin kahit sarili namin, diskarte, sarili namin oras, voluntary yung amin And for me, ang sa akin, is para isipin lang ng tao, yun tama. In fact, binibigyan ko nga ng pag-asa ng tao At, nasaan tayo? Declaration number 14. Sino di mag-ambisyon na libre internet? Sino di mangarap libre internet? Sino hindi mangarap na atin yung kuryente tubig para merong eventually may program tayo, may subsidy. At kung kunyari dumating tayo na we produce our own energy, we produce everything and everything is free. O hindi kaya subsidy, kalahati, 500 pesos. Anything you spend sa kuryente, above 500, 600, 100 lang babayaran mo. Equal na per household merong subsidy, kunyari. Di ba ang sarap pangarapin nun? Hindi mga politiko, hindi na pinapangarap yan Pinapangarap nila, bulsa nila, pamilya nila.
kinabukasan nila, susunod na eleksyon, ang pangarap nila. Paano mananalo? Kaya nga, we better do something about this country. And I do not want to die. I do not want to go. Kayong mga senior, tayong mga let's work. Let's make sure that this country, namamanayan ng future generations, ng pamilya natin, ay matino. Matino. Kunyari, yung anak ko, magiging accountant, no? I'll encourage him to go away, do right, mag-masters kagad after 1 year, 2 years. Yung isa kong anak magiging flight attendant, no? I hope na yung hindi sila mahirapan. And that goes for all families. Hangad ng bawat pamilya, mga magulang, na gumanda yung pamilya nila, mga anak nila, at yung mga apo nila. Hangad naming mga MUP, mga retired. Marami sa aming matitino talaga, na parang nakatali lang yung mga kamay. Gusto na nilang manggere. Gusto nilang mag-aklas. Tumayo na may baril, na magrevolusyon. Napipigil lang. Napipigil. Kasi parang helpless na helpless ang Pilipinas. Ang lagi nga namin nandyan ang AFP, nandyan ang PNP. Kailan sila magigising? Kailan? Kaya nga sabi ko, pagka ganun, nag-declare tayo. Sa declaration naman natin, we take command of the AFP and PNP. Number 3, declaration. Pag hindi kayo susunod sa taong bayan, declaration number 3, with the sovereign Filipino people is taking command of the AFP and the PNP. You follow us. If not, we disband you. Ganun kasimple. Hindi na itong maraming, sir, trabaho lang, sir. Sir, sumusunod lang kami. Sumunod kayo sa taong bayan. Yun yung challenge, no? Sir, baka kasuhan kami. Talagang kayo, kakasuhan nga namin kayo. Pag hindi kayo sumunod, didisband pa namin kayo. Iba naman sinasabi, may ibang senior. Wag galawin yung AAP. Hindi ka galawin yung AAP, kita nyo nga nagiging na nga problema nga Saka nakita ka AAP, 4 na taon hinahayaan lang tayo. Pwede tayong girahin ng China anytime. Kung gusto pa ninyong girahin natin ng China, we will not survive. And that is not service to the Filipino people. It's suicide. Lalabang kayo, 30 days. Pagka namatay kayo, paano na yung Filipino people that you have sworn to protect and defend? To hell with sovereignty. Sovereignty resides in the people, not in islands, mountains, rivers, seas. Sovereignty resides in the people. You protect the Filipino people. Lalabang kayo, patay kayo, 1 month. Wala na. Paano yung taong bayan? Hindi nyo inarmasan. Ang daming reservists, wala namang gamit. Walang training. Kulang. Kaya dapat yung modernization, doon dapat. Kaya sabi ko naman sa mga previous vlogs, habang nag-impeachment yan, iisa-isay na yung mga leader para pagdating sa dulo, ginilty. Paano mag-rally yung mga tao? Mag-people power yung mga tao, wala na yung mga leader. Pero sinasabi ko naman na pagka ako, pupurse ng ganyan na mga kaso-kaso na alam kong wala akong kinalaman dyan at pipilitin nilang bendalo, pepersonalin ko yan. Na? Tatayo ako talaga. Kaya sumunod yung gusto sumunod, yung ayaw, okay lang sa akin. Kasi sa akin, matagal na dapat akong patay. Nung kadete pa ako. Lalo na ako, sa tingin ko, hindi naman nakapapatay na langit. Because God is the one telling you if you'll die or not. Ano lang yan. The situation is, kahit sino pantok mo yung bumira sa'yo. No? Sa akin, kunyari, experience ko Kahit sino pa yung nakaaway mo, sino pa yung nakaano mo. Pagka sinabi ng langit, pagka mamatay, hindi ka mamatay. Nalaglagan ako ng buko sa likod. Buhay ako Hindi ako namatay. Na wing, na sniper ako, na nawalan ako ng malay sa ranger training sa US, na enkwentro sa Mindanao, tsaka sa Cagayan Valley. Ranger nga may nakalaban ang polis, may nakatutok sa yung baril, etc. Napuntahan ako ng NPA, wala na ako sa servisyo, napuntahan ako NPA sa farm. 5 sila, nag-iisa ako. Buhay ako, di ba?
So pag hindi mo oras, hindi mo oras. Yun yung the truth about it, no? Kaya nga ang sinasabi ko kay BBM, ingat-ingat siya, baka mamaya. Hindi kinakailangan ni Inday Sara na mag-contract ng tao para mamatay si BBM. Kasi kakasinghot ni BBM, pagka nasobra yan, patay yan. Eh di ba na-chismis nga na namatay sa ospital, may mga nagsasabi nga, may mga ano, kung yung nandiyan, ay nako, kayo mga sa Malacanang, pagka alam na alam ninyo na hindi na yan yung totoong BBM, kung totoo man yun, na hindi yan ang BBM, grabing kasalanan yan, ha? That's really treason na po talaga. Dapat na-sworn in ang Inday Sara nung pa. No? Kailan yun? April pa yun. No? 8. Tama ba yun? May 8, April 8, gano'n. April 8 yata yun. So imagine, tapos may impeachment pa, etc. Hindi na dapat nangyari yan, di ba? Imagine the cost that is happening to the country now because of that impeachment. Yan nga. Kaya mahalaga yung DNA. Pagka umikot yung gulong. Hair follicle DNA. Gusto ko lang malaman. And kung lumitaw yung katotohanan, yung mga PSG, dyan, alam nila. Kaya nga, ano yung sinantabi yung PSG eh. Alam niyo yan, ano? Nasantabi yung PSG. Naglagay ng private security. Around 300. And then, may mga ano na, PSG, nandyan. Maraming griping, maraming galit. Ayan, tanong. Pagka umikot ang gulong at naging presidente Inday Sara, and then, they move forward and then, boom ko na, ganito, ganyan. May first-hand account sila. Sino ngayon may kasalanan? Timbog lahat ng nakakaalam dyan. Na niloko ang Pilipinas, na kunwari, si Jumping Jacks ay totoo, pero hindi talaga. Mas matangkad nga eh. Yung tenga iba. Iba yung itsura, mas bata. Paano yung pumasok sa ospital, pagkalabas bumata ang itsura? Nagja-jumping jacks pa? Pero ibang vlogger kasi sinasabi, na pro Duterte, di ba, sinasabi, ano yan, fake news yan, pakagat yan. At yun nga, doon, hindi magkaisa eh. Pero yung mga intel reports na sinasabi, dedo. So, sige. Tapos nanakot sila, kakasuhan. May intel report nga eh. Yung kamag-anak nga ng doktor nagsasabi Yung doktor nga na pumunta sa Amerika, na debrief pa nga ng CIA eh. Kaya nga, maghahamunan. Kung ano yung totoo, lalabas ang katotohanan. Sa totoo lang, lalabas ang katotohanan. Hindi nyo pwedeng lukoy ng Pilipino. Kaya the Senate President is very important. Who is the Senate President? Very important. Pagka na-impeach yung Inday Sara and then biglang hindi na rin pwede si BBM, blah, blah, blah. The Senate President will become the President. Yun ang analysis namin eh. Inday Sara, impeach, biglang litaw, BBM, tsugi. Heroes Burial, doon, tapos nun, litaw, Senate President. Ay. Kaya pagka totoo man, yung ano na yon, yung intel report na yon, kung totoo man yon. Ang dami namin kin-cross-check, 5. Pinanggalingan. 5. Na iba-iba. At kino-confirm yon. Paano namin mako-confirm high level? Hindi naman wala naman kaming dyan sa high level na yan. Hindi naman makapasok ng high level confirmation kunyari. Sino naman ko-confirm dyan? Si Amy, hindi nga makapasok doon si Amy. So, let's see. Pag-ikot ng gulong, malalaman yung katotohanan. Walang katotohanan, hindi lumabas eh. Sisingaw eh. And the PSG is one good source of correct information. The truth. Pag umikot ng gulong, litawan yan. Litawan yung katotohanan yan. Hospital, litawan yan. Otherwise, masara yung hospital eh. Lilitaw yan. Pasasara yung hospital eh. Pagka, imagine, a private hospital, sasara dahil lang doon. Niloko nyo taong bayan eh. Yung attending physician, yung attending medical practitioners, pagka because kung hindi, you're
part of the syndicate na binayolate yung Constitution. You're violating the Constitution. Why? Within 24 hours, the new president should be sworn in. Inday Sara. Tapos ganun. Niloko nyo. Hanggang ngayon inimpi si Inday Sara. Nirarally nga Siya ang pinapasama. Kaya nga demonyo itong itong sitwasyon na. Mga military, AFP, PNP, mga retired, you can have it your way kung anong gusto nyo. Loyal kayo dyan sa gobyerno ninyo. Okay. Basta ang punto nito, hindi nyo may tatago yung ninakaw na yan. Nasaan? Nothing to show for. Ninakaw, binulsa, binili ng sa abroad. Yung mga binentang ginto, saan napunta? Yung marlika pa natin, sana. Alam ninyo na talagang may mali. And you are tolerating yung mali. That makes you an honor violator. That makes you yourselves part of the syndicate and criminals yourselves. Alam namin kami nasa tama. Kakampi namin ng langit. Kaya matatapos din yung araw ninyo. Hindi kami pwedeng takutin. Lahat kayong vlogger na tumatanggap ng pera sa Marcos administration na babaguhin yung naratibo at yung tama nagiging mali. Yung mali, ginagawan tama. Sinabi naman nila, bendalo Yung magnanakaw, nakakalusot. Yung hindi magnanakaw, siyang ginagawang magnanakaw at yun yung kinakasuhan. Yung mga nag-iingay, para ilabas yung mga baho nila, yun yung kakasuhan. Excuse me. Marcoleta, siya yung nag-iimbestiga, Blue Ribbon, binanata ang plunder. Itong mga senator natin ngayon, iniisa-isa sila takutin. Tama ba yun? There's an impeachment going on and they're flexing the power. It's really abuse of power already. And we have to do something about it. And it might develop rally fatigue. Ayaw ko na mag-rally, wala mangyari. Wala yan, surrender na ako. Gagawin. Yun ang gusto ng administration. Kaya nga, kung yung UPI nakikinig kayo, pasensya na kayo, sorry I don't know what's with you guys sa UPI, pero doing it nationwide with all the resources and all that, why don't you just plan one time, big time, isang labas, endgame, checkmate, ganon. Yung ganito kasi, ang baka parang nagiging perception kasi ng iba, UPI, sorry ang nagiging perception ng iba, ako na lang magsabi. Baka magalit sa akin Ang nagiging perception kasi ng iba, parang the rallies are designed para lumitaw yung mga leader. So, ma-identify ng administration sino dito yung mga leader. And then, kabang, bang, bang, tikok. Yun yung perception ng iba. Kaya nga, pagka ganyan, less and less ang And then, whoever is the one, kaya yung mga tao na talagang nagrarally sila because they feel na it is their duty as Filipinos to rally. Sasawaan sila. Kasi nagagamit sila na napapagod din. And yung iba naman, they will develop this negative na, divisive pa nga na nagrarally kami dito, pagod kami, nasaan na kayo? Yan, ganon. O ang epekto doon, lalong hindi magrarally yung iba. Gago pala kayo Tangina ninyo, rally kayo, huwag kayong mandadamay. Nagrally kayo kasi ginusto nyo. Freedom of choice. Pero yung kukonsensya mo kami na nagrally kayo, tapos sisisihin nyo kami na wala nangyari dahil sa amin. Hindi. Walang nangyari kasi hindi nyo iniisip. Ano dapat? Mga nagsasabi dyan sikap dato. Daldal lang yan ang daldal. Wala naman. Yung ganun ba? Yun kayo mali. Doon kayo mali. Hindi nyo ako kilala.